Okay, so this is special episode, Sunday, October 22nd, 1953, 1954, and 1955. Tanungin natin hindi na napapaano Kasi marami tayong mga sinasagot na mga tanong tungkol sa ritual, tungkol sa reading. At maraming salamat sa lahat-lahat ng overseas at saka sa mga local natin dito sa Pinas na nagpapabook kahit nauubos na halos ang oras ko. Maraming salamat po. Ngayon, kukuha ako dito ng 3. Katulad na lang nito, inaantok. tatlo, ulit 3. Okay. Una, ay, totoong pag-ibig na daw. Pangalawa, heart-to-heart conversation. And pangatlo, chemistry. So, ibig sabihin, yung iilan sa inyo ngayong may suliranin sa pag-ibig, aksyonan nyo na. Kasi yung tao na tinutumbok is yun na yung the one ninyo. At saka kailangan ninyo mag heart-to-heart conversation. I-discuss nyo ng totoo. Kasi yung chemistry ninyo nandoon Mararamdaman nyo yan. Kasi may mga tao na kung nahahalata ninyo, kahit hindi siya magsabi, ramdam nyo na nilalagnat siya, ramdam nyo na problemado siya. Yung para bang nagmi-mirror kayo sa isa't isa. Yun yung sinasabi doon na soulmate mo yung tao. So, mayroong magnetic attraction between sa inyong dalawa, lalong-lalo na sa larangan ng romance. So, ito yung bagay na hindi lahat ng mag-asawa meron. Ito yung klase ng attraction na hindi lahat ng kasal meron. Kasi magkaiba yung itinadhana sa ipinilit kang ikasal dahil sa kahihiyan. Okay? So, kung meron man kayo at nakarelate kayo sa ganitong sitwasyon, sana maintindihan ng bawat isa na o ganun ganun Yung iba kasi kinasal nung kabataan pa nila, wala pa silang kamuang-muang sa mundo. Hanggang sa dumating sila talaga sa punto na natagpuan nila yung taong nakatadhana sa kanila, yung taong magpapasaya sa kanila, yung taong kumukumpleto sa araw nila na kahit walang ginagawa, merong ganun talaga. So, maniwala kayo, may mga tipo ng tao na kahit simpleng ngiti niya, parang nawawala yung pagod mo. Pero meron naman tao na kahit hindi magsalita, parang ang daming problemang nakukuha. May mga ganon. So, eto na yon, di ba? Kailangan lang maging totoo, maging honest sa bawat isa. And lifetime na kasi ito. So, maswerte yung mga tao na nagkatagpo pa. Kasi yung iba, hindi na sila magkakaroon talaga ng panahon na magkita pang muli. Kasi yung iba kasi, binawian ng buhay. Kaya magkakaroon na naman sila ng another chapter sa susunod na naman na reincarnation. So, kung meron kayong pagkakataon, sabihin nyo na bago kayo mawala. Kasi, manghihinayang lang din kayo, di ba? Kung ikaw ba naman, kasi yung alam niyo yung nakakasira sa ganitong larangan is yung pride ng tao tsaka yung ego. Kasi sa sobrang drama mo, sa sobrang taas ng pride mo, sa sobrang taas ng ego mo, nalingat ka lang. Wala ka nang makausap kasi yung tao na yon wala na. Literal, 'di ba? So kung ayaw mong dumating siya humantong kayo sa punto na pagsisisihan niyo yung mga ginagawa ninyo, then itigil mo na, actionan mo na, harapin mo. Kung mahal mo, di mahalin mo. Kung hindi mo mahal, di kalimutan mo. Diba? Kapag kinausap ka, tapos ayaw mo na, hindi kausapin mo, sabihin mo, ayaw ko na. Kahit naman sabihin natin, soulmate natin ito, kung ayaw mo na, dahil ma-pride ikaw, o di wala. Di, pag iyan, pinalagpas mo, ibig sabihin, tanggap mo na hanggang dulo ng buhay mo, wala ka ng soulmate. Kasi yung soulmate, isa lang sa buong buhay mo, yung nakatadhana sa'yo, isa lang. Kaya kung ikinasal ka sa maling tao, at gusto mong at nahanap mo yung taong talagang totoo at para sa'yo, yun lang yung dalawang pagpipilian mo. Ipipilit mo pa ba na pakisamahan yung taong kinasal ka
dahil kinasal ka, o yung tao na soulmate mo na nakatadhana para sa'yo. At yun lang yun. No? Pag yun binitawan mo pa, ibig sabihin, wala ka ng pag-asa na maging masaya pa. Kasi, binitawan mo na eh. Ganun lang kasimple yun. Yung para bang tsinelas, yun yung kapares mo. Pero pag binitawan mo, di syempre, hindi mo nasusuotin kasi iisa na lang wala nang pares. Kahit sabihin mo ito literal na mga moral lesson sa mga nakasal. Huwag niyong ipagmayabang nakasal kayo. Lagi. Kasi yung iba, ikinasal talaga dahil nagmamahalan sila, childhood best friend sila, naging magka-nobyo at nobya sila sa college, mahatanggap sila ng bawat kabilang partido. Kasi ganun yon. Pero meron namang iba na bias. Ikinasalan dahil nabuntis, ikinasalan dahil sa pera, dahil sa utang, dahil sa estado sa politika. Yung iba ikinasalan dahil sa maraming dahilan. So, kung alin man yung dahilan nyo doon, wag naman kayo maging harsh sa ibang tao kasi sana tanggapin nyo, kapag hindi kayo itinadhana, di wag na kayong manggulo kung hindi kayo itinadhana. Tapos, doon naman sa mga frustrated, wag naman kayong manggayuma, buwisit na buhay yan. Talagang pipilitin nyo. Alam nyo ang pangit ng hinog sa pilit. Maniwala kayo, napakapangit at napakasama. Kung meron man kayong dapat bawiin, yun yung soulmate nyo. Pero, kung hindi nyo rin ng soulmate, ay bitawan na. Huwag nang bawiin. Okay? Kung meron man kayong kulam, meron kayong sumpa, yun yung tanggalin nyo para makawala kayo sa lahat-lahat ng kasamaan, kamalasan, no? Sakit sa sakit na literal, na mga sakit sa katawan, sa kalusugan. Yun yung dapat, kasi kaya ako nire-recommenda yung full private reading para alam nyo kung yung tao bang ipinaglalaban nyo, hindi karapat dapat ba o hindi. At para din malaman nyo kung ano yung pinakamaganda at pinakamainam na gawin, no? Kasi kung tatantsahin mo, mas maganda muna natapusin mo yung suliranin mo sa pinansyal bago mo harapin yung suliranin sa pag-ibig. Kasi yung pinansyal mo, kapag hindi natapos yan, hindi ka magkakaroon ng magandang relasyon. Dahil araw-araw gumagastos ikaw. Buwan-buwan may binabayaran ikaw. So, kung yung love story mo involve ang finances, patay ang pag-asa. Okay? So, proceed tayo sa English episode this Sunday, October 22nd. Maraming salamat po.